Alam nyo, kanina meron akong binasa yung love question of the day. Ano ba yun? Yan. Kanina nakikita ko itong si Diego nagre-react doon sa love question of the day natin na nagmamatter ba sa'yo ang taong may sense of humor pagdating sa relasyon. Pwede bang sagutin mo na nga ito, Diego? Oo naman. I think kailangan talaga. Kasi pag hindi, boring naman. Oo nga. Nagkaroon ka na ba ng karelasyon na parang, alam mo yung parang dry pare? Oh, or ikaw yung may sense of humor tas yung partner mo hindi na gets yung sense of humor mo. Iba. Parang sayang. Sayang naman yung effort. Pinag-isipan ko to. Diba? Ini-research ko ang mga joke na to. Tapos wala lang. Totoo. Ikaw, bro. Ikaw, Billy. Oo, syempre it matters kasi yung relasyon kasi natin may ups and downs yan eh. Ano yung gagawin mo kung nandoon ka sa down? Oh. Tapos gagawa ka ng joke tas hindi nila ma-gets. Hindi ka makaka-up. Oh, at least meron siyang dapat meron kang trabaho kasi, 'di ba, sa relationship natin to uplift yung partner mo, 'di ba? Pero kapag ka palagi ka namang nandun sa baba, lagi kang binibitbit, parang heavy nga, no? O nakaranas ka na rin na gano'n na dry. Kahit ang ganda-ganda, kahit na kilabot ng parang natatawa kami, naalala ka, Billy. Kwento mo. Sige nga. Kwento mo sa amin. May mga area kasi sa relationship na hindi lang puro... End ko na to, bro. Para hindi ka kabahan. End ko na to. Sorry, nag-live ako eh. I-video natin, Diego. Kailangan mo ng sense of humor in the sense na, hey, hindi lang to pang mukha lang. Oho. Yung relationship is pang buhay. Ang buhay natin maraming ups and downs. Yun nga, may mga problema tayo, struggles, problems na pagdadaanan. Kung hindi natin yung pagdadaanan with sense of humor, ang hirap. Masyadong seryoso. Di ba? In short quiz kasi kapag masyado kang seryosong lalaki, boring ka sa babae. Pero pansin mo yung mga pangit pa pero nakakatawa, sila pa yung mga maraming chicks. Nakakainis minsan. Totoo. Kaya nga, wish ko na lang naging funny ako eh. Ang hirap kasi ng hindi ka nakakatawa. Kanina naman, nagtawa na naman agad yung yung mga kasamahan natin dito, mga Diego. people pleaser yung mga yan eh. Kaya pinagtatawanan Parang nila hindi ako naman, eh. parang hirap nga nilang patawanin. Si Kurt, ang hirap pang itiin ito, si Kurt. Oo. Hindi yan totoo. Mamaya hingi ng Gcash yan sa akin. Tumawa kami sa'yo ha. Para lang tumawa, para Yun lang yun. Pero kayo, mas naniniwala ba kayo na ganoon nga, na kailangan talaga meron kang sense of humor? Ikaw, paano mo na ilalabas? Paano mo na i-express yung humor na yan pagdating sa relationship? Actually, 90% of the time, all the stuff that I say, I'm not being serious, I'm just joking. Pero the people around me think that I'm serious. On the set nga lagi ako nakipagbiruan sa mga staff. Yes. On the set na, Diego, hindi, ayoko. Ala. Sinasabi na, oh shit, may attitude pala to si Diego. Pero I'm just joking. Pero hindi na gets. Live tayo. Lighten up. Sorry. Lighten up. Lighten up. Not everything should be taken seriously because life is... Eto na. Quote me life is too serious as it is. If you make it more serious pa every day, what's the point of living, diba? You're supposed to have fun. You're supposed to have fun. Meron nga kasabihan, diba, na nobody gets out of life alive. That's true. Diba? Kaya wag ka namang, wag kang seryoso. Lahat tayo biglang tatahimik. Lahat tayo bigla na lang titigil ang paghinga. That's true. true. Seryoso. Oo, hindi ba ayos ang hair mo? Sabi nga ni Billy kanina, pinaghirapan niya ang... It's okay. Bro. Alam niyo yun? I'm on the way Sabi there. niya, pinaghirapan ko ang pag-aayos ng buhok na to para sa guesting namin sa H2H at para sa mga nakikinig po sa radyo. Ang kintab ng buhok ni Billy ngayon. Bagong wax yan eh. Kakalabas lang. Pomade actually. Ano na to, established na siya na humor para sa akin para maging maayos yung relationship ko. Kasi kapag kalbo raw, ayan, pwedeng magpatawa. Kapag kakalbo, pagka skinhead. Tsaka balita ko sweet lover daw kapag kalbo. Totoo ba? Well, may mga times. May mga times. Like, what time of the day? At what time of the day? Siyempre pag uwian na, di ba? Kapag magpapahinga na. Dapat naman sagot yan, every time. All the time. Sige, may natutunan na ako to. All the time. Ganyan, all the time. Ariin na natin. Pero syempre, eto nga po, si Dwayne Perez ay nasa harapan natin ngayon. Si Diego Loizaga yan. Kwentuhan mo naman kami dito sa Totoy Bato na napapanood natin sa TV5. Okay, well, Totoy Bato it started 2 weeks. 2 weeks na tayo, no? Nakapag 2 linggo na kami. And it's a story about, actually, we need Kiko here. He says it best. I'll just tell you about my character. I played Dwayne Perez. Best friend ni Kiko sa una, pero maging magkaribal kami. So kami he's Dustin in the story. Magiging kontrabida kami. Magiging kaaway namin si Kiko Estrada, si Totoy Bato.
But the thing is with my character, ang buong akala ko rin, ako yung nasa tama. May pinaglalaban din ako na feeling ko, parang inaagawan ako ng mga karapat-dapat para sa akin. Ayan na. So, in my eyes, ako naman yung good guy. Ako naman yung tama eh. Gusto ko lang maghigante sa mga ginawa, inape. Inape yung pamilya ko. So, magkakaroon ng parang, if you look at it from my point of view, ako yung bida. Pero yung totoo, si Totoy talaga ang bida. So gaano kahirap 'yon na yung character mo, 'di ba? It's as if sabi mo nga, ang alam ko tama yung ginagawa ko eh. So papaano mo yan ine-express doon sa Wala, true to life. Feeling ko lang lagi namang tamang ginagawa ko, pero sinasabi ng mga ibang tao, mali yung mga ginagawa na mali ko. yan. So no acting please lang. Meron palang mas tama. Oo, sa'yo. Hindi ko na alam. Yung may mas tama, Kuya Mark Anthony ba? Nandito po ba? Joke lang. Answer joke. Ayan. Oo, ikaw naman, Billy. Papaano mo naman hinahandle itong papel mo as Dustin Donaire? Itong si Dustin Donaire. Donaire yung apelido mo, tol? Angas, no? Pati nga, no? Job straight. Diba? Job straight. Kaya nga, Donaire. Pagka binanggit ng mga foreigner, Donaire. Donaire ba? Di ba? May mga ganun Si- sila. Si Jose Aldo, Jose, diba? Si Dustin Donaire, simula pa lang, bully na siya ni Totoy simula ng pagkabata. So, lumaki sila sa isang place. Itong si Dustin, galit lang siya inis lang siya kay Totoy kasi siya yung bida eh. Oo. Siya yung laging nakikita ng tao, ng crowd, ng ganyan. So ngayon, may sariling mundo si Dustin na, hey, gagawa ako ng grupo ko, ako yung bida, ako rin yung ganito. So yun yung naging story ni Dustin sa kwento ng Totoy Bato hanggang sa paglaki niya, naghahanap pa rin siya ng kakampi. Ngayon nakakita siya ng chance. Oo. Nakakita Kami na ng yun. kakampi. Doon kami ngayon nag-unite. Diyan na ang pasok ninyo. At syempre, inaasahan namin mas lalaki pa ng lalaki ang mga papel ninyo dito sa at lalo pa natin mas maintindihan, no? Makakadagdag syempre. Halo-halo yan eh. Pag kami bida, merong mga mangiinis, merong mga manggagalit. Yan ang mga asahan namin sa inyo, di ba? Dwayne and si Dustin. Sige, please invite na natin ang mga kapatid natin, ano? Ayun po mga kapatid sa mga nanonood at mga nakikinig sa radyo. Maraming salamat unang-una, Kuya Poy, for having us here. And please guys, it's Monday to Friday sa Primetime Premiere. Primera. That's it. Primetime Primera. Right after ng Nag-iba na pala yung time slot natin. I'm sorry guys. Anong mutya ng? Mutya ng section. Mutya ng Section E. That's it. See, hindi ako prepared. Alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi. gabi. Sa Sari-Sari Channel din yan. Manood po kayo. Yes. Okay. Ayan. Billy, meron ba kayong mga babatiin, mga shoutout? Hi mom. Just wanna say hi to my mom if she's watching. Sige, mama, papa, hi, nasa TV ako. Yeah, mom, we made it. Okay This is ba it. yung hair ko ngayon? Oo nga, pinifix ko. Sanay kasi ako one-sided eh. Yan yung mga humor na sinasabi. Diba? Benta yan. Biglang, halika na nga, Billy, date na tayo. Alright, maraming salamat once again.